Malupit niyang pinatay ang dalawang babae at marahas na inatake ang isa pa. Ngunit sa paglilitis, pinag-usapan ng internet ang kanyang itsura. Palagi mo sigurong nakikita si Wade Wilson sa For You page mo. Siya ang pumatay sa Deadpool. Ang kaso laban kay Wade Wilson ay sumabog bilang isang online obsession at ngayon ay tampok sa pinakabagong docuseries ng Law and Crime na mapapanood na ngayon. Pero syempre, nakuha namin ang inside scoop mula sa direktor ng serye. Isang beses hindi nila nahanap ang katawan ng isa sa mga babaeng pinatay niya. Sige, sasabihin ko kung may cheeseburger ako, sabi niya. Inside the Crime ito mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. May dahilan kung bakit Law and Crime ang pinipiling palabas sa totoong krimen tulad ng Morgan & Morgan na pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. May higit 1,000 abogado sila at nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 plus kliyente nitong mga nakaraang buwan. Sa Florida, nakatanggap ang kliyente ng 12 milyon imbes na 350,000 na alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nabigyan ng 26 na milyon 40 beses higit sa paunang alok. Ginagawang madali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa nararapat sa iyo. Maaari ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung ikaw ay nasugatan, maaari kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/insidethecrime. I-click ang link or scan ang QR code. Sa kabila ng mga tattoo ng galit, tattoo sa mukha na parang kay Joker at dalawang hatol sa pagpatay, patuloy pa ring pinapansin si Wade Wilson ng mga babae kahit nasa death row siya. Pero paano tayo napunta rito? Para maintindihan ang pagkahumaling, balikan natin ang mga nangyari bago ang balita, tattoo at desisyong nagdala sa kanya rito. Ipinanganak siya Mayo 20, 1974. Ang tunay niyang pangalan ay Anthony Testasica. Pero pagkatapos siyang ampunin, tinawag na siya ng kanyang amang babae na Wade at iyon na ang naging pangalan niya. Malaking bahagi ng buhay niya ay ginugol niya sa loob at labas ng kulungan, ayon sa mga online na tala. Nahatulan siya ng pagnanakaw, malakihang pagnanakaw, at pagkakaroon ng sandata na may kasong felony. Inakusahan siya ng karahasan sa bahay at umamin sa paggamit ng matitinding droga. Ang mga krimeng ginawa niya noong 2019 ang nagpasikat sa kanya bilang mamamatay tao, pero hindi pa rin siya itinuturing na halimaw ng lahat. Maraming babae at ilang lalaki ang nahumaling kay Wade Wilson. Ito ay tinalakay sa docuseries ng Paramount Plus na Handsome, Devil, Charming Killer mula sa Law and Crime Productions. Maraming babae ang nag-aakalang kaakit-akit siya. Mabait at magaling magsalita. Ganito ang ginagawa ko sa mga babae. Alam mo, ginagamit ko ang aking charm, ginagamit ko ang aking itsura. Sobrang na-in-love ako kay Wade, ang totoong bad boy. Inisip ko pa na baka mabago ko siya. Balikan natin ang Oktubre 7, 2019 para maintindihan kung paano tayo nakarating dito. Doon natin nakilala si Mila Montanes na may relasyon kay Wade Wilson at inatake siya nito noong Lunes ng umaga. At isa pa, ano ang sinabi mo, Margin? Uy, may insidente sa parking lot at inaalala ko ang address natin. Benson and Associates ba ito? Kailangan mo ba ng pulis, bumbero o ambulansya, ma'am? May lalaking humahawak sa babae sa parking lot namin. Kaya may nangyayaring away? Malapit sa Joe's Crab Shack. Sige po, ma'am. So may away ba na nangyayari dyan? Mukhang ganun nga, may lalaking humahawak sa isang babae at isa sa mga kotse ay bumangga sa kotse ng isa sa mga empleyado natin. Dumating ang mga pulis makalipas ng ilang sandali at nadatnan si Mila na may tumutulong dugo mula sa kanyang mukha. Ano ang pangalan niya? Wade Wilson, kakakalabas lang niya sa kulungan. Tama na, manatili kang nanonood. 5:20. Severe traffic crash. Wade Stephen Wilson. Lilipad ako papunta sa lugar mo. 520. Alpha 2, kopya. Papunta na ako. Sige, subukan mo. Napansin ng pulis na may sugat si Mila. Galos sa siko at braso, sugat sa tuhod, pumutok ang labi at hiwa sa siko. Sinabi niya sa pulis na tinakot siya ni Wade at natakot siya sa kaligtasan niya. Malapit dito, may pulis na nakakita kay Wade na walang pang itaas at nagmamaneho ng hindi niya kotse. Kumusta ka? Ayos lang ba? Mahirap ba? Anong nangyayari, pare? Naghihintay ka sa girlfriend mo? Sige, walang problema. May tawag lang ako tungkol sa isang tao sa kotse nila. Hindi. Hindi namin kailangan ng pwesto, paparating na siya. Okay, papunta na siya ngayon. Sige. Sige. Apat na puti sa bisikleta, 5. Tinansyang oras na parating. Kopya, ako ay 10-12.
Ipapaliwanag ko pagdating ng kasama ko. Oh. Paano naman ngayong umaga? Pakiulit? Tatawagan ko ang girlfriend ko sa harap mo. Pakiusap, pwede mo ba siyang tawagan para sa akin? O kaya kong gawin yan. Pero hinihintay ko lang dumating ang partner ko. Oh, siyempre. Ganito ang mangyayari. Umaandar ba ang kotse? Patayin mo. Para sa akin, patay na ito. Aarestuhin muna kita hanggang malaman ko kung ano talaga ang nangyayari. Naghihintay ako sa mesa ng girlfriend ko. Ayokong maharas. Wait, ayaw ko ng gulo dahil probation ka pa. Oo, yun nga ang punto ko. Lalapit ako, pababain kita sa sasakyan at ide-detain, hindi aarestuhin. Ngayon din. Sige, ayokong may problema. Naiintindihan mo ba ako? Sige. Ano yon? Bisikleta, 5, nasa Joe's Crab Shack parking ako. Gagawin ko. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi kita kailangang ikulong. Ayon sa patakaran, kailangan kitang ikulong. Dahil sa pananakit kaninang umaga, wala namang baterya. Sige na, lalapit na ako. Hindi. Mag-relax ka lang. Patingin ang mga susi ng kotse. Pakisuyo susi ng kotse. Keys. Keys. Wait walang problema. Bigay mo lang ang susi ng kotse. Sir, wait. Hindi ako naniwala sa'yo. Tatawag mo na ako, babalik agad ako. Sige. Hintayin mo lang dumating ang kasama ko. Iyon ang... Lapat na put isa, kailangan ko pa ng ilang unit. Huwag kang alis, oy. Sa serye nalaman natin na di hinabol ng pulis si Wade dahil sa patakaran ng departamento. At nalaman din natin na noong nangyari ang insidenteng ito sa mga pulis, nakapatay na si Wade ng isang babae at papunta na siya para pumatay ng isa pa. Dito papasok si Christina Melton, isa sa mga biktima ni Wade Wilson. Noong Oktubre 6, 2019 nagpunta sina Christina at Estefany sa Buddha Live Bar sa Fort Myers at nakilala si Wade Wilson. Pagkatapos mag-enjoy, bumalik sila sa bahay ni Christina. Nagpatotoo si Estefany sa korte. Umalis siya dahil kailangan niyang umuwi sa anak pero hindi niya inasahang may mangyayari kay Christina noong gabing iyon. Sinakal ni Wade si Christina hanggang sa mamatay sa bahay ni Christina at iniwan lang niya ang katawan nito doon. Pagkatapos ng pagpatay, ninakaw niya ang kotse at telepono nito. Kaya nung nagkita sila ni Mila noong ikapito ayon sa mga piskal, tumawag si Wade kay Mila gamit ang telepono ni Christina. Pagkatapos noon, agad na nangyari ang pag-atake kay Mila. Umalis siya sakay ng kotse nang tanungin siya ng pulis. Tapos nakilala niya si Diane Ruiz, 43, na papunta sa trabaho noong Oktubre 7 nang makilala si Wade Wilson. Niloko niya si Diane na sumakay sa kotse ni Christina. Kunwari kailangan ng direksyon sa malapit na paaralan. Sa huling sandali, nadama ni Diane na may mali at sinubukang lumabas, ayon sa mga opisyal. At nang sinubukan niyang gawin iyon, inatake rin siya ni Wade. Mahirap pakinggan ang mga detalye. Inatake niya si Diane at binugbog ng matindi. Pagkatapos ay sinakal siya bago itinulak palabas ng kotse. Pero hindi pa siya tumigil doon. Inatrasan at inulit-ulit niyang sagasaan si Diane. Nang hindi pumasok si Diane, tumawag ang mga katrabaho sa pulis na agad naglabas ng alerto. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, may tumawag sa Cape Coral Police Department noong gabi. Sinabing umamin si Wade na may sinaksak siya. Hinanap siya ng pulisya at natagpuan kinabukasan matapos pasukin ang isang bahay. Kayo po ba si Wilson? Pasensya na. 524 ako si Detective Bill. Sige, nakita na tayo ng malaya. Hindi naman ganun kalaking tulong sa totoo lang. Oo. Hindi ka ganun. Ganun din ako. Nasa istasyon ka na at nakaposas, nasa interview room ka. Kailangan kong basahin ang karapatan mo sa ilalim ng marina. Pamilyar ka ba rito? Sige, may karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang kumausap ng abogado para sa payo bago ka namin tanungin. At maaari mo siyang makasama habang tinatanong ka.
Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka namin ng isa bago ka tanungin kung gusto mo. At kung magpasya kang sumagot ng mga tanong ng walang abogado. May karapatan ka pa ring tumigil sa pagsagot anumang oras. May karapatan ka ring tumigil sa pagsagot anumang oras hanggang makausap mo ang isang abogado. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ipinaliwanag ko? Oo. Sige. May ideya ka ba kung bakit ka narito? Kinuha lang ako at dinala dito. Ayos lang, kasama ang mga karapatang ito. Gusto mo bang pag-usapan ng mga nangyayari dito? Hindi kailangan, pinapanood lang kita. Gusto ko lang malaman kung bakit ka. Nandito, sige, magandang simula yan, ayos. Kanino kang bahay pumasok? Hindi ko alam. Sige, gaano ka katagal sa loob ng bahay? Dumaan ako sa bukas na bag at pumasok. So, bawal kang pumasok sa bahay na yon? Hindi, sa pagkakalam ko. Hindi ko alam kung sino yun. Sige. Isang lugar lang para tumambay. Sige. Bakit ka nandun sa bahay ngayong gabi? Hindi ko alam. Alam mo bakit ba ako nandito? Ikaw, bakit ka nandito? Bigyan mo ako ng sagot, tapos bibigyan din kita ng sagot. Sabihin mo sa akin kung bakit ako nandito. Sabihin mo kung ano ang iniisip mo. May kaso ba ako? Iniimbestigahan mo ba ako para sa isang bagay? Nagkaroon ng kaguluhan. Magandang panimula ito. May nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng girlfriend mo ngayon, di ba? Kaninang umaga. Sinasabi mo ba tama? Tinatanong ko ba ito sa tamang paraan? Nagtatanong lang naman ako. Kung yan ang dahilan kaya ako nandito, sige, gawin mo na sinasabi mo. Hindi ako sasagot sa ganitong tanong. Curious lang ako bakit. Sige, ayon sa tala ng aming pulisya, nagkaroon ka ng gulo ngayong araw kasama ang iyong nobya at nilapitan ka ng pulis sa labas ng Joe's Crab Shack. At hindi naging maganda ang kinalabasan ng pagkikita na yon. Umalis ka pagkatapos. Siya ay isang kurado. Sige. Hindi siya mabait. Umalis siya. Sige. Magpaiwan muna tayo. Sige. May nangyari kahit papaano. Di ko alam ang detalye pero nagkita kayo at umalis ka. Oh, Okay, umalis ka na may naiwan na itim na kondom na hindi sa'yo. pinalis niya ako. Pinalis ka niya, sinabi niyang umalis ka. Akala ko titikman niya ako. He was being real. Trigger. Kaso na ng nawawalang tao si Dayan pero pinaghihinalaan ng pulisya na posibleng may nangyari sa kanya. May mga ebidensyang nagsimulang magdugtong-dugtong. Magkaugnay ang mga kasong ito at si Wade Wilson ang pinaghihinalang suspek. Nagmakaawa ang pamilya ni Diane Ruiz para sa kanyang pagbabalik, ngunit habang tumatagal na walang balita, gusto na lang nilang malaman kung ano ang nangyari at nasaan siya. Pagkatapos, natagpuan ang kanyang katawan noong Oktubre 11 at kinumpirma ng mga opisyal na si Diane Ruiz nga iyon. Itinanggi ni Wade na may kinalaman siya sa 2 pagpatay sa docu-series. Inamin ng dati niyang kasintahan na si Mila na nakipag-usap siya kay Wade sa kulungan kahit pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Kumusta ka? Grabe naman. Alam ko. Alam ko, Mila. Alam ko, mahal. Alam ko. Nagkamali talaga ako. Sobra. Don't worry. Hindi ito isang... No, this is more than a... Higit pa ito. Pasensya na. Pasensya na sa paglalagay sa'yo sa ganitong sitwasyon. May mga gustong kumausap sa'yo. Pakinggan mo. Hindi ako nagsisisi sa kahit alin dito. May 2 kang tao. Bakit hindi ka man lang nagsisisi tungkol dito? Nagsisisi ako. Bakit ko pa sinabi sa kanila ang ginawa ko? May anak silang lalaki na parang anak ko rin at sinasabi kong gusto ko. Gusto ko si nanay ang mauna. Pero Mila... Hindi kailanman ikaw yon. Kailangan mong maintindihan ang sinasabi ko sa'yo. Kailangan nating lampasan to. Mag-usap pa rin tayo. Hindi ko naman balak patayin ka. Itong batang lalaki na tahimik, sabi niya. Hinihintay ko ang nanay ko na pumasok sa pintuan. Kasama niya yon para sa nanay niya. Oh, Pero bukod kay Mila, nagkumpisal din siya ng krimen sa totoong ama niyang si Steve Testasica. nagkonsulta ba sila sa akin kagabi? Nagkonsulta sila at nakuha ang bangkay mga alauna. Gusto lang talaga nila akong makausap para aminin ang ginawa nila. Oo, at nung lumabas ako galing dalaw, ang asawa ko, alam mo na, nasa truck siya at nalaman niyang nakatanggap siya ng alerto mula sa isang balita. Sinabi nila na natagpuan na siya bandang 1:30 pero hindi nila ito inanunsyo siguro hanggang 6:00 ng gabi o kung ano man. Di pa rin nila sinasabi o kinikilala kung sino siya. Ah, talaga? Hindi pa nila sinabi. Sabi nila hindi nila siya kilala at kailangan pa ng medical na pagsusuri. Nagbibiro ka ba, Diyos ko? Oo, ganun ba? Yun ba? Ganun ba kalala, ganap? Ganun ba kalala? Alam mo, inararo ko siya ng kotse ng 100 beses kaya naging masama yun. Hindi naman masama hanggang nangyari yun tapos doon na naging masama.
Naalala ko yung mga tawag sa pagre-record. Nandito lang ako nagtatrabaho at inisip yun. Oo, lagi ko itong inisip. Hindi ko maintindihan kung bakit umabot sa ganong kalala. Ano bang nangyari, anak? Hindi ko alam. Ano bang ikinagagalit mo, tol? Ano bang kinagagalitan mo? Alam mo ba sinasabi ko bakit ka galit lalo na sa mga babae? Ano bang dahilan ng galit mo sa kanila? Hindi ako sigurado. Alamin mo, ginagawa ko na. Kailangan mo talagang alamin yan. Kaya mo bang tisin ang unang babae na yon? Hindi ko alam. Oo, sinakal ko lang siya, yun lang. Sa kabila ng pag-amin, may mga taga-suporta pa rin ni Wade Wilson na naniniwalang inosente siya. Isa rito si Alexis Williams, dating kasintahan ni Wade at na-interview sa docuseries. Nagkakilala sila matapos akusahan si Wade ng double first-degree murder at nanatili siyang kasama nito habang hinahabol ng Florida ang death penalty. Tama ba yung abogado ng estado nagdala ng mga papeles ngayon para itulak ang parusang kamatayan? 2 piraso ng papel ang dinala nila. Sabi ko, Are you serious? what? Tingnan mo, may nakasulat na notice of intent to seek death penalty at paliwanag kung bakit o ano yon. Oh, seryoso. Patuloy na sumuporta si Alexis kay Wade. Nasa korte siya at nagdala pa ng damit at pampaganda para dito. Upang matakpan ang dami ng tattoo sa mukha mula 2,000 at 19 hanggang 2,000 at 24 nagbago ng malaki si Wade Wilson. Sa isang mugshot noong 2,000 at 19 may suot siyang iba't ibang tattoo sa leeg, pati na rin ang tattoo sa ilalim ng kanyang baba na malalaking letra na nakasulat ay Bread for War. Pagkatapos, noong humarap siya sa korte noong 2,000 at 19 lumitaw siya na ahit ang ulo at may malaking tattoo ng swastika sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Sa isang mugshot noong 2023, pinahaba ni Wade ang buhok para matakpan ang swastika sa ulo, pero nagpalagay din siya ng maliit na swastika tattoo sa ilalim ng kanang mata. At pinakakapansin-pansin, isang ngiti na parang kay Joker ang ipinatattoo niya na may mga tahi na lumalampas sa kanyang bibig. At ito ang itsura na balak ipakita ni Wade sa kanyang paglilitis sa korte. Humarap siya sa paglilitis noong Hunyo ng 2000 at 24 taon matapos ang pagpatay kina Christina at Diane. Tinestigo ni Dr. Thomas Coyne sa harap ng hurado ang lahat ng nakakagulat na detalye nang siya'y ipatawag ng taga-usig. At ano, kung meron man ang napansin mo na naging dahilan ng iyong pag-aalala? Ibig kong sabihin, syempre, tiyak naman. Sa panlabas pa lang na pagtingin, makikita mo na yon. Marami siyang pasas sa katawan at muka na mamaga pa ang mata at may pasas sa paligid nito at ng bibig. May mga pasa siya sa katawan at braso kaya't ipinahiwatig na nakaranas siya ng blunt trauma. At bilang isang bata, alam mo yon, lagi mong iniisip kung iyon nga ba ang maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao at katulad ito ng mga pinsalang inilalarawan natin dito. Sa internal na pagsusuri ni Noely, nakita ang malakas na pagdurugo sa magkabilang leeg. Lahat, pasensya na mga kalamnan ng leeg na nakakabit sa buto. Nagkaroon siya ng mga pasa sa buong anit at ilalim ng mga kalamnan nito na nagpapakita ng matinding blunt force trauma. Kung pwede, gusto ko lang ituloy. Napansin sa kasong ito na sa internal na pagsusuri, may mga pasa rin sa loob ng kanyang mga internal na organo. Kaya ang mga puwersang tumama sa labas ng katawan ay pumasok din sa loob. At kaya nagkaroon siya ng mga pasa or contusion sa kanyang mga baga at may contusion din siya sa atay. Nagkaroon din siya ng contusion sa likod ng pantog at colon na nagpapakita ng matinding puwersang tumama sa tiyan. Anong mga pinsalang napansin mo kung meron man sa panlabas na pagsusuri kay Binibining Diana Ruiz? Lalo na ang mga kapansin-pansin. Nasa yugto na siya ng pagkabulok kaya unti-unti nang nasisira at nabubulok ang mga tissue niya. May palatandaan din ng hayop na kumain sa katawan niya kaya natanggal ang ilang bahagi ng tainga at ilong malamang dahil sa mga ibong kumakain ng patay. Pero kitang-kita ko agad sa labas na may bali siya sa buto ng ilong at may hiwa rin siya sa ilalim ng kaliwang dibdib niya. Meron din siyang pasa o pagdurugo sa balat sa magkabilang kaliwa at kanang bahagi ng katawan. Yun na ba ang lahat ng panlabas na pinsalang nakita mo?
Pinakamahalaga, panlabas, marami ring importanteng panloob na pinsala. Naitala mo ba lahat ito? Si Wade, sorry. Paumanhin. Meron din siyang hindi ko nabanggit, may pasas sa likod ng kaliwang braso niya at pasas sa likod ng kaliwang kamay niya. Nakikita ko ring may bali siya sa ikaapat na daliri malapit sa palad at may mga pasas sa kanang braso niya. Inamin ni Alexis Williams sa docuseries na ang paglilitis ang naging malaking turning point niya. Ilang taon siyang naniwalang inosente si Wade, pero hindi lang siya ang naniwala rito. Maraming kababaihan ang gumamit ng mga social media app tulad ng TikTok para ipahayag ang kanilang saloobin tungkol kay Wade Wilson. Pero unti-unting nagbago ang kwento mula sa pagtutok sa ginawa niya kina Christine at Diane at naging parang isang feeding frenzy na lang ito. Habang iba ay nagpo-post tungkol sa itsura at tangkad niya, nakita ng hurado ang katotohanan sa likod ng kanyang pagpapanggap. Unang bilang, first-degree murder. Christine Melton, ang akusado, ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder. Ikalawang bilang, grand theft motor vehicle. Ang akusado ay napatunayang nagkasala nito. Ikatlong bilang, battery. Ang akusado ay napatunayang nagkasala ng battery. Ikaapat na bilang, first-degree murder. Diana Ruiz napatunayang guilty sa first-degree murder. Ikalimang kaso, pagnanakaw sa tirahan. Ang akusado ay napatunayang nagkasala ng pagnanakaw sa tirahan. Ika-anim na bilang, first-degree petty theft. Napatunayan ang akusado na nagkasala ng first-degree petty theft. Petsa ika-12 ng Hunyo 2024, iyan ang aming pasya para kay person. Dahil si Wade ay nahaharap sa parusang kamatayan, ang susunod na bahagi ng paglilitis ay lumipat sa yugto ng pagpaparusa. Ngayon dito medyo may pasanin ang depensa. Gusto nilang kumbinsihin ang hurado na hindi siya dapat mapatawan ng parusang kamatayan. Pero heto ang bagay. Ang kaso ni Wade Wilson ay dumating matapos baguhin ng estado ng Florida ang kanilang mga batas tungkol sa parusang kamatayan. Ibig sabihin, hindi kailangang magkaisa ang lahat ng hurado. Kailangan lang ng estado na may 8 hurado na pabor dito. Pinakinggan ng hurado ang prosekusyon, depensa, mga forensic expert at pamilya ni na Christine at Diane. Si Christine Melton ang matalik kong kaibigan at pinsan hanggang Oktubre 7, 2019. Akin ang tungkulin na ilarawan ang napakagandang taong ito at sa abot ng aking makakaya ay ipaintindi si Christine sa 12 na hindi kilalang tao at 2 alternatibo gamit lamang ang aking mga salita. Gagawin ko yon. Nakaupo ako mga 20 talampakan mula sa nahatulan na nanakit, pumatay at nagtapon kay Christine na parang basura. Sana ay inyong maintindihan. Hindi ito tamang oras para magbahagi ng personal na kwento kahit sigurado akong magugustuhan ninyo. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan si Christine Ann Melton pero susubukan ko. Mahalaga siya sa akin at sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Anak siya, kapatid, tiyahin, pamangkin at pinsan. Mahal siya at mahalaga ang kanyang buhay. Si Christina ay napakabiro, mabilis mag-isip at may kakaibang personalidad. Kapag kasama mo siya, natatawa ka. Lagi kaming natatawa. Kasama siya, ligtas at nauunawaan ka. Hindi ka hinuhusgahan. Isang ginhawa sa iyong kaluluwa ang makaupo lang sa tabi niya. May sariling estilo siya. Mahal siya ng mga bata dahil mabait si Christina. Hindi lang siya basta tiyahin, kundi siya talaga ang tiyahin. Ninang ng anak ko si Christina at malaking karangalan iyon para sa kanya na karapat-dapat siya. Miss na miss siya ng mga anak namin sa paraang hindi ko kayang ipaliwanag. Masakit makita silang ganito ang kalagayan. Ninakawan sila ng pagkakataon na makasama siya. Hindi na mararanasan ni Christina ang pagiging ina, papel na tila para sa kanya. Si Christina ay matatag, matapang, independent at tapat. Siya ang kaibigang hinahangad mong magkaroon ka. Mas inaalala at ikinagagalit pa ng kaibigan mong ito ang mga problema mo kaysa sayo. Matindi siyang magprotekta at laging kakampi mo kahit na ikaw pa ang mali. Mahilig si Christina maglakbay at tuklasin ang mundo. Bibili muna siya ng plane ticket tapos na lang aalamin ng iba pang detalye. Mahilig siya sa camping, konsyerto, Halloween, temang party at pagdiriwang ng buhay at tagumpay.
Mahal ni Christina ang ina niya at gustong laging kasama, parang kambal na kaluluwa. Magkatulad at magkaiba sila sa magagandang paraan. Magkakatabilang bahay nila nang mangyari ito noong 2019. Espesyal ang bawat relasyon niya dahil siya ang kasama rito. Siya ang aming taga-suporta at minahal niya kami ng walang kondisyon at taos puso. Hanggang Oktubre 7, 2019, ang ina ni Christina ay hindi dumalo sa paglilitis na ito. Nang mapatay si Christina, hindi na siya naging katulad ng dati. Paano nga ba siya magiging katulad ng dati? Lumipat ako ng estado mula sa Florida para matugunan ang aking pangangailangan sa education. Lumaki akong laging kasama ang nanay ko pero nang mawala siya 1 linggo, ginawa ko ang lahat para hindi na siya bumalik. Excited siya sa kinabukasan ko dahil alam niyang may mararating ako at ayokong biguin siya. Kahit sa kanyang pagkamatay, ito ang nagbibigay lakas sa akin araw-araw. Gusto kong ibahagi ang aking mga tagumpay. 3 taon akong nag-marching band at nakuha namin ang superiors sa Blue Ribbon. Noong senior year ng high school, nakuha ko ang pinaka-prestihiyosong parangal ng aming paaralan. Noong sophomore year, nanalo ako ng unang scholarship dahil sa aking art portfolio. Nagtapos ako ng high school, natanggap ako sa lahat ng kolehiyong inaplayan ko at nakakuha rin ako ng full ride scholarship mula sa isa. Noong senior year ko, nakuha ko ang John Philip Caesar Award sa marching band, lisensya sa pagmamaneho, at unang sasakyan nung COVID. Nagpatakbo ako ng negosyo ng alahas ng 2 taon sa 16 nakuha ko ang unang trabaho at magkakaroon ng unang apartment. Ngayong Hulyo, 1 taon na akong advanced sa kolehiyo at may unang internship bilang graphic designer. 13 lang sa napakaraming tagumpay ko, malaki man or maliit ang naisulat ko. Hindi na nakita ni nanay ang mga narating ko at ang araw ng aking kasal. Hindi na niya makikita na makapagtapos ako ng kolehiyo bilang unang henerasyon na nagtapos at hindi na rin niya makikita na magkaroon ako ng aking unang totoong trabaho. Nung kolehiyo, unang beses akong nadala sa emergency room. Naaksidente ako sa sasakyan at nanay ko lang agad ang naisip kong tawagan or maalala kung paano siya nawala. Malakas tiwala ako sa pakiramdam ko nun. Pakiramdam ko nun ay uuwi siya, pero mula nun hindi ko na siya pinagkatiwalaan. Nung sinabi sa akin na nawawala siya pa uwi mula sa hintuan ng bus, nalaman ng buong bayan na patay na siya bago ko pa malaman. Sa 15 kong kaarawan, muntik na akong magpakamatay dahil sa hindi ko matanggap ang nangyari. Wala ang nanay ko, 5 taon akong nabuhay na wala siya, at wala ni isang araw na lumipas na hindi ko siya naiisip. Ang nanay ko ay puro pagmamahal lang ang laman ng puso niya at ang gusto lang niya ay ang pinakamabuti para sa akin at wala sa mga nangyari sa kanya ang nararapat sa kanya. Gusto lang talaga niyang maging normal. Para kay Alexis Williams, ang testimonya ni Zane Romero ang nagpakita ng tunay na pagkatao ni Wade Wilson. Nang bumalik ang hurado bitbit ang rekomendasyon, tensyonado ang korte. Kamatayan ba o habang buhay na kulong ang parusa kay Wade Wilson sa kanyang mga krimen? Sa bilang 1, unang antas ng pagpatay kay Christine Melton, nagpasya ang hurado, 9 laban sa 3, na si Wade Wilson ay hatulan ng kamatayan. Tungkol sa bilang 4 pagpatay kay Diane Ruiz, kami. Nagpasya ang hurado, 10 laban sa 2, na si Wade Wilson ay hatulan ng kamatayan. Nilagdaan ngayong ika-25 ng Hunyo, 2024 sa Lee County, Florida, para kay person 234. Para sa mga pamilya ni na Christina at Diane, ang hatol na kamatayan sa kanya ay nagmarka ng pagtatapos ng isang masakit na kabanata, ngunit nanatili pa rin ang dalamhati. Samantala, si Wade ay patuloy na sinusundan ng mga tagahanga na parang isang kulto. Kahit habang papunta siya sa death row, patuloy pa rin siyang napapabalita, kahit nasa loob ng kulungan. Kinasuhan niya ang tanggapan ng sheriff ng Lee County at tanggapan ng abogado ng estado matapos ilabas ang mga naitalang tawag niya mula sa kulungan. Kalaunan, binawi rin niya ang kasong iyon. Ayon sa ulat, sinubukan niyang ipuslit palabas ang isang handmade na guhit na may pirma niya na may tagubilin na ipalisitahan ito sa pinakamataas na mag-aalok. Pero, may epekto pa rin ba siya sa tinatawag na mga Wade wives hanggang ngayon? Well, Panoorin ang bagong docu-series para matuto pa. ngayon kasama natin ang maalamat na mamamahayag na si Brian Ross sa Inside the Crime. Siya ang producer at direktor ng serye kasama si Rhonda Schwartz. Brian, gaya ng ipinapakita ng docu-series. Maraming nabighani kay Wade Wilson, lalo na mga babae, kahit nahatulan siya sa pagpatay kina Christine Melton at Diane Ruiz. Bakit sa tingin mo kaakit-akit ang kasong ito? Dahil ba sa itsura o kakaibang pisikal na pagbabago niya? Sa palagay mo, ganun ba?
Para sa amin, nagsimula ito nang mapanood namin sa Law and Crime ang balita kung saan daan-daang libo ang sumusubaybay sa kaso. Nalaman namin na naging sensation ito sa social media dahil maraming babae ang nagsabing nahuhulog sila kay Wade Wilson. Inamin niya sa mga pulis na matagal na niyang ginagamit ang itsura at alindog para akitin ang mga babae. Sinabi rin niya ito. Ang bumabalot sa kanya ay matinding galit at palagi niyang binabanggit ang pagpatay, kaya lahat ng iyon ay nagsama-sama. Gaya ng sabi mo, gusto naming malaman kung bakit nahulog sa kanya ang mga babae. Ano ba ang nag-udyok sa kanila na isipin na ang lalaking ito ay isang taong kaya nilang ayusin o kaya nilang maging bahagi ng buhay niya? Ilan sa mga babaeng ito gusto siyang pakasalan, magkaanak sa kanya at akala nila sila lang mahalaga sa buhay niya. Ibinunyag ng taga-usig sa paglilitis na maraming babae kaya nagalit ang mga taga-sunod kay Wade at inisip na niloko sila. Wilson. At talagang nakakatuwang makita kung paano nangyari lahat. Kasi, gaya ng sinabi mo, habang sinasabi niya ang mga bagay tulad ng pagpatay at patayin. At paano, hindi siya noon. Gaya ng sabi niya, habang siya ay nakadroga. At iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang mga nakakagulat at napakabrutal na bagay na ito sa mga babae. Pero habang natututo ka ng mga bagay habang ginagawa ang docu-series na ito, ano ang pinaka nakakagulat na natuklasan mo habang unti-unting lumalabas ang kwento sa harap mo? Sa tingin ko, ang kadalian ng paggawa niya ng mga krimen na ito ay parang hindi man lang siya nabahala. Pagkatapos, malaya niyang inamin ang ginawa sa tunay na ama, sa nobya na tinangkaring patayin, at sa mga pulis na para bang wala lang sa kanya. Minsan, hindi nila makita ang katawan ng isa sa mga babaeng pinatay niya. Sinabi niya, sasabi ko kung bibigyan niyo ako ng cheeseburger. Nang marinig ko ang sinabi niya na parang biro pa, napaisip talaga ako at hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Habang nakikita ko yon, iniisip ko kung ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ito. Nakikita mo rin ba itong kaso bilang bahagi ng pattern sa social media kung saan ginagawang sikat ang mga kriminal? Parang kaso ni Luigi Mangione. Sa tingin mo, ano ang kakaiba o mas nakakabahala sa kasong ito? Sa isang banda, yung kalupitan ng mga krimen niya at ang sakit na idinulot niya sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad. Sa Florida nangyari lahat at para sa akin hindi makatuwiran ihambing ang paghanga ng mga tagahanga niya. Ano kayang iniisip ng mga tao? Isa itong komentaryo sa panahon ngayon. Malungkot akong sabihin. Oo. Lalo na sa TikTok, makikita mo yung slow motion video ni Wade Wilson na nakaupo sa mesa ng depensa at nakangiti. Lahat ito ay may kasamang musika na talagang dinisenyo para kunin ang atensyon ng nanonood. Pero ang punto, nililitis siya dahil brutal niyang pinatay ang dalawang babae at sinaktan pa ang isa. At alam mo, Brian, talagang nakakabighani ang lahat ng mga panayam na ito dahil nakikita natin ang mga paratang sa papel at nasasaksihan natin ang paglilitis mismo sa harap ng ating mga mata. Pero marinig mula sa mga taong naging bahagi nito sa labas ng mga nabanggit na aspeto. Ulit, talagang nakakabighani ang lahat ng mga panayam na ito. Pero sino ang pinakatumatak sa'yo? Sa tingin ko si Alex, si Mexico's Williams, isa sa mga unang asawa ni Wade, ay ginamit pa ang sarili niyang pera para bumili ng suit na gagamitin niya sa korte. At pagkatapos ay talagang nagpaplanong pakasalan siya, talagang gumawa na ng mga totoong plano para dito. Habang nakaupo siya sa korte at pinakikinggan ang testimonya, lalo na mula sa anak ng biktima na si Diane Ruiz, bigla niyang napagtanto na siya rin ay naloko at na-scam ng lalaking ito at tinalikuran niya ito. At ang pinagdaanan niyang paglalakbay, pati na ang desisyon niyang makipag-usap sa amin ng tapat tungkol sa lahat ng iyon ay talagang kahanga-hanga. Para sa akin, ginawa niya iyon para ipaalam sa iba ang nangyayari at mga dapat pag-ingatan. Oo, at malamang hindi rin naging madali para sa kanya na ikwento ang kanyang karanasan sa harap ng mga kamera, pero natutuwa akong ginawa niya iyon. Anong pinakamahirap na eksenang isama sa docu-series at bakit ito mahalaga? Sa totoo lang, may mga detalye ng krimen na sobrang kakilakilabot. Isa pa, pinaghirapan talaga namin ni Rhonda na huwag gumawa ng kahit ano. Magdadala pa rin ng kaluwalhatian kay Wade Wilson, isang walang pusong, walang awang mamamatay tao. And ayaw namin, pero gusto rin naming ipakita ang phenomenon na maganda mong nailarawan, ang pagkaakit ng social media sa kanya. Kaya mahalaga iyon para sa amin at siguro sa huli, gusto naming bigyang pugay ang mga biktima. Alam mo yon, at magiging mahirap ito para sa kanila, mahirap para sa mga pamilya na panoorin ito. Pero kung gagawin nila, sana malaman nila. Ginawa namin ito para ipakita kung gaano siya kasama.
Kahit gustong pag-usapan si Wade Wilson, parang nakakalimutan siya ng mga tao. Nandyan pa si Christine Melton, Diane Ruiz, at Milo. Binigyan tayo ng mas malalim na pagtingin sa relasyon ni na Wade at ng kanyang ama, pati gastos at dinamika nila sa kulungan. Alam mo, para sa isang taong kinakaharap ang mga ganitong masasamang bagay habang kausap ang kanyang tunay na ama, talagang sa isang banda, habang pinapanood ko, parang naging mas malambot siya kahit papaano. Anong parte pa ni Wade Wilson ang tumatak sa'yo? Naramdaman mo rin ba yon? Oo, nakuha ko tungkol sa kanyang ama si Steve Testoseca na gumawa ng matapang na desisyon. Pagkatapos pumatay ni Wade at tumakas sa pulis, tinawagan niya si Steve at humingi ng tulong. Si tatay at ama ang nagpasya na sabihin sa pulis kung nasaan ang anak niya. Ayaw niyang mabaril o mapatay ang anak kung siya'y palibutan o arestuhin, kaya mahirap para sa kanya ang desisyong iyon. Naranasan din niyang magkaroon ng problema sa batas kaya alam niya ang pakiramdam. Ngunit ang paglalarawan niya ng sakit at dalamhating nadama nang makita niyang naging mamamatay tao ang kanyang anak. Kinausap niya ito gaya ng nakita mo sa aming ulat sa mga panayam sa kulungan sa video tungkol sa kanyang dalamhati, talagang nakakadurog ng puso. Ang kanyang pagtestigo laban sa sariling anak sa paglilitis ay mahalaga at kailangan para sa kanya at tiyak na hindi iyon naging madali. Oo, ano ang gusto mong maisip ng mga manonood tungkol sa sarili nila o lipunan habang pinapanood ang seryeng ito? Oo, huwag basta mahulog o mahumaling sa masasamang tao tulad nito. Isaisip natin ang mga biktima at likas ng krimen. Siyempre lahat ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang nagkasala sa paglilitis. Pero sa tingin ko ang mga katotohanan sa kasong ito at ang kanyang pag-amin ay malinaw na nagpapakita kung sino talaga siya. Isa siyang mamamatay tao na walang awa. Tama ka, Brian Ross. Sana excited din ang manonood sa seryeng ito tulad ko habang sinusubaybayan ang kwento. Salamat sa oras at kaalaman mo, pinahahalagahan ko ito. Masaya akong narito, salamat. Si Wade Wilson ay nakakulong ngayon sa Union Correctional Institution, Florida. Panoorin ang Handsome Devil, Charming Killer. Lahat ng 3 episode ay nasa Paramount Plus na. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.